Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong February 3 taong 2025. At ayan, ang ating po nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu na madalas po nating chinet technical analysis. At katulad po ng previous technical analysis natin kanina kay Bitcoin at saka kay XRP, ay nakakaranas din po ng matinding pagbagsak itong si Shiba Inu. Yan, mas matindi pa po ang kanyang nararanasang pagbagsak. Kaya ganyan po ang mga meme coin, kalagayan ng mga meme coin ngayon. Mas matindi po ang kanilang nararanasang pagbagsak as compared sa mga altcoins. Kaya yan, ganyan po katindi ang mga meme coins. Pero kung pag umaakyat naman, ayan, kasi bearish trend po ito. Pero kung pag sa bullish trend naman ay syempre mas malaki naman ang pag-angat ng mga meme coins. Kaya yan po ang isa sa mga pagkakaiba ng mga meme coins as compared sa mga altcoins. Kaya yung mga high risk traders or high risk takers dyan na gustong kumita ng malaki ay nagtitake advantage po sila or tinitrade po sila or nag-invest po sila dito sa mga meme coins dahil mas mataas po ang maaring maibigay ng mga meme coins na gain. Pero yan, yung risk na rin ay syempre kung mas mataas yung maari nilang ibigay na gain ay mas malaki na rin yung risk na maaring matalo rito. Kaya ayan po ang lalaki ng mga nabuong mga bearish candlestick natin dito kay Shiba Inu. At yan na nga, meron po kasing yan yung talagang early signal po natin dito ay meron po kasi tayong isang pattern dito. Ayan, meron tayong isang malaking descending triangle pattern dito. Ayan po, binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Dito na po, nagpaparamdam na po si Shiba Inu na babagsak siya rito. Kaya noong nakalipas po na January 25 ay nagkaroon na tayo ng confirmation breakout sa lower portion ng ating pattern na ito. Kaya ito na po yung early signal natin na babagsak talaga itong si Shiba Inu. Ayan, bumagsak siya. At sa kanyang pagbagsak ay unang napigilan ng ating major support dito sa 40 digits 1720. Ayan, tumalbog po siya, nagkaroon ng retracement. Ayan, umangat siya pero umabot lamang po siya hanggang rito sa minor resistance natin dito sa 40 digits 1918. Ayan, tumalbog po siya para kumuha ng buwelo. Ayan, nagkakaroon po kasi yan kung pag hindi po niya nagagawang basagin ang isang support ay kumukuha siya ng buwelo. Ayan, at dito po siya kumuha ng buwelo sa minor resistance natin dito. Ayan, tapos nung sumunod na February 1, ayan, dito na po niya tinodo, nakakuha na siya ng buwelo. At ayan, nagsara yung katawan ng bearish candlestick natin dito sa ilalim ng ating major support na 40 digits 1770. Ayan, nagsara dito sa ilalim ng major support natin. Kaya confirmed na basag na yung major support natin dito. Kaya sinundan ito ng mas malaking bearish candlestick at sa kasalukuyan, ayan, tumagos po siya dito sa sunod na major support natin dito sa 40 digits 1481. Kaya ayan, meron po tayong hindi na ilagay rito. Ayan, may nakaabang po ako rito na isang buy pending order. Ayan, sa 40 digits 1171. Kaya ayan, ngayong araw na ito ay na-triggered po yung dalawang buy pending order natin dito. Una ay dito po sa 40 digits 1481. Ayan, at sunod ay dito po sa 40 digits 1771. Yan po ang tangi nating magagawa kung sakaling bumabagsak ang market. Ayan, mabumibili lamang po tayo sa mga sa bawat support. Ayan, support na price level sa kada pagbagsak nito. Kaya considered na dollar cost averaging na rin ito. Ayan, yung gamit lamang po natin ay bumibili po tayo sa mga support. Kaya ayan, dahil nakabili po tayo ng dalawang beses ay kailangan po nating palitan na rin yan ng dalawang sell pending order. Kaya dito po yan sa 40 digits 1770 at yung isa naman ay dito po sa 40 digits 1481. Yan, maglalagay pa tayo ng isang buy pending order dito sa ibaba. Ayan.
Pag nakikita natin na babagsak pa siya, ay magdadagdag po tayo ulit. Kaya, ayan, ganyan lang naman po yung strategy natin. Dito na po yung sunod na buy pending order ko sa 40 digits 888, tapos dito or dito sa 40 digits 640 or 40 digits 511. Ayan. Kung babagsak siya rito sa 50 digits na po pala. Ayan, magdadagdag na po siya ng isa na namang pong 0 digits kapag babagsak siya rito. Kaya ayan. Sobrang tindi po ng bearish pressure natin dito ay Shiba Inu. Kaya update po natin to, yung mga nabasag na support natin ay nagsisilbi na pong mga resistance. Ayan, yung color coding po natin dito is gumagamit po tayo ng kulay green pagdating sa ating mga resistances. At ito po yung pumipigil sa pag-angat ng presyo ng market. Support naman ay mga kulay red at ito naman po yung pumipigil sa pagbagsak ng market. Kaya, ayan, sa kasalukuyan ay hindi pa natin ito i-update yung major support natin dito kasi kasalukuyan po pong binabasag ni Shiba Inu ang major support natin dito. Kasi pwedeng sa bandang huli ay dito po magsara dito sa ibabaw ng major support natin ang katawan ng bearish candlestick natin dito. Kaya, ayan. Ayan po yung ating naging previous trades dito kay Shiba Inu. Pero, ayan, gaya ng aking sinabi kanina, ay napaka-bearish po ng ating signals dito kay Shiba Inu. Maliban po sa naganap na breakout sa ating pattern dito, ay yung ating Hall Street indicator ay ayan, nananatiling kulay red. At habang humahaba ito ay mas lalo po itong tumataba. Ibig pong sabihin nito ay lumalakas ang bearish momentum ni Shiba Inu. At ayan, maliban na rin po dyan ay yung breakout dito sa dating support dito. Yan na rin po yung nagdudulot ng driving force para magpatuloy sa pagbagsak itong si Shiba Inu. At panghuli ay yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Simula nung January 31 ay mapapansin natin na lumalaki ang mga sukat nito. Ayan, kulay red na lumalaki ang mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay matindi talaga ang bearish pressure na nararanasan nitong Shiba Inu. Lalong-lalo na at sa kasalukuyan ay malalaki na po ang sukat ng mga QQE bars natin dito. Ibig sabihin po niyan ay talagang maraming nagbebenta or maraming mga sellers ang nagbebenta ng kanilang SHIB. At yan po yung nagdudulot ng pressure para bumagsak ang market price ni Shiba Inu. Kaya ayan, sa ngayon ay wala pa akong nakikita na sinyalis ng possible recovery kung saan ay mukhang patuloy pa rin na makakaranas ng pagbagsak itong si SHIB. Kaya ayan, kung sakaling mababasag po ni Shiba Inu ang yan, yung ating kasalukuyang major support na ito ay ayan, babagsak po siya. Ayan, maaari po siyang babagsak. Ayan, kung sakaling nabasag po niya yung major support na ito, meron po tayong magkatabi rito na major support dito sa ibaba. Ayan, dito po sa presyong 40 digits 1171 at saka ito naman ay 40 digits 1069. Parang resistance zone na rin po ito. Kaya ayan, lagay na lang natin yung kanyang presyo. Ayan, 1070. Yan, mula 1070 to 1171. Kaya yan, kapag tatagos po yan, ang market price ni SHIB ay yung sunod na major support natin dito ay ang 50 digits na. 50 digits 888. Pero sa tingin ko ay matibay po ito. Yan, matibay yung parang resistance zone, parang support zone na rin natin ito. Kaya yan, gawin na lamang po natin na isa itong support zone. Ayan. Ayan, parang support zone na rin yan. Maski tanggalin na natin yan. Ayan, 40 digits 1070 to 40 digits 1160 68. Ayan, sa tingin ko ay ito po talaga yung parang pinaka-support natin kung talagang magtutuloy-tuloy ang bearish momentum nitong si SHIB. Ito po talaga yung matibay na magiging hadlang sa pagbagsak ni Shiba Inu. Pero kung sakaling nabasag po ito ay makakaranas na naman ito ng matinding pagbagsak. Kaya yan. Ngayon ay nakikita ko po rito ay ayan, possible po na dito siya magko-consolidate kung di po niya kakayanin na basagin yung ating
support na yan, support zone. At syempre, nandyan po yung masasabi ko lamang na babalik po, makaka-recover po itong si Shiba Inu kung sakaling makakabalik siya dito sa ibabaw ng major resistance natin dito sa 40 digits 1170. Pero ayan, gaya ng aking nasabi kanina ay mababa po ang chances na mangyari ito sapagkat napaka-bearish po ang kalagayan ni Shiba Inu. Kaya napaka-imposible na siya ay makaka-recover ngayon. Yan, patuloy po siyang makakaranas ng pagbagsak or pagko-consolidate. Kaya yan po yung mas nakikita ko na magiging galaw ni Shiba Inu. Kaya yan, bilang mga spot trader, ay ang tangi po nating magagawa ay syempre ang mag-dollar cost averaging or patuloy sa pag-accumulate. Kaya ganyan po talaga ang market. Kailangan po niyang bumagsak at yung pagbagsak na ito ay dapat ang tingin natin dito ay opportunity para makapag-accumulate or makabili sa mababang presyo. Kasi kung pag umangat na yan, ay hindi na tayo makakabiling muli sa mababang presyo nito. Kaya, ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.